Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang Blade of Fury, na ipinalabas noong 2024. Nagsisimula ang pelikula sa isang eksena kung saan ang isang hitman na si Pei Xing ay nakaupo ng kalmado at nakikipagkwentuhan sa isang grupo ng mga mangangalakal. Ngunit sa totoo lang, sila ay mga tulisan. Ipinaliwanag ni Pei Xing na naroon lamang siya upang kumita ng pera dahil may opisyal na naglagay ng gantimpala para sa mga takas kapalit ng kanilang pagkakahuli. Dagdag pa ni Pei Xing, nais lamang niyang mabawi ang mga kagamitan ng pamahalaan na ninakaw ng mga tulisan sa kanilang paglalakbay. Ayon sa kanyang mga impormasyon, matapos nilang makuha ang mga gamit, pinatay ng mga tulisan ang Persyano na mangangalakal at lahat ng kanyang mga bantay. Gayunpaman, nilinaw ni Pei Xing na hindi na niya ito palalakihin kung isasauli ni Chu Xiong ang ninakaw niyang hiyas. Nang marinig ito, ngumiti lang si Chu Xiong na tila ba minamaliit si Pei Xing bilang baguhang bounty hunter. Sinabi ni Chu Xiong na wala siyang kinatatakutang mamamatay tao maliban sa 4 na alamat na ang pangalan pa lang ay kinatatakutan na niya. Sa itsura ni Pei Xing na mukhang hamak lamang, kumbinsido si Chu Xiong na hindi siya si Ghost Lady, ang white-haired one, ang cruel blind killer, o ang jackal warrior. Naghandang lumaban si Chu Xiong at ang kanyang grupo kay Pei Xing, at agad na sumiklab ang isang matinding labanan. Sa hindi inaasahan, ipinakita ni Pei Xing na isa siyang mahusay na mandirigma, mabilis niyang tinalo si Chu Xiong at ang lahat ng kanyang tauhan. Pagkatapos nilang matalo, nagsimulang maghanap si Pei Xing ng ninakaw na hiyas sa kanilang mga gamit. Subalit, matapos niyang halugugin ang mga kahon, hindi niya nakita ang kanyang hinahanap. Sa halip, natuklasan ni Pei Xing ang isang babaeng nakagapos sa loob ng isang kahon na kahoy na dala ni Chu Xiong. Sa sandaling iyon, isiniwalat ni Chu Xiong kay Pei Xing na ang babaeng iyon ay may dalang lihim na mas mahalaga pa sa anumang hiyas. Bago pa niya maipaliwanag, biglang nakawala si Liu Xin at pinatay si Chu Xiong gamit ang isang espadang nasa lupa. Galit na galit si Pei Xing kay Liu Xin dahil pinatay niya si Chu Xiong, dahilan para hindi na makuha ni Pei Xing ang kanyang gantimpala. Ngunit walang pakialam si Liu Xin at sinampal niya si Pei Xing, na mas lalo niyang ikinagalit kaya't nawalan siya ng pasensya at nawalan ng malay si Liu Xin matapos niyang bugbugin. Agad na nagtungo si Pei Xing sa tanggapan ng pamahalaan, ang lugar kung saan siya madalas pumunta upang kunin ang mga gantimpala para sa mga nahuli niyang takas. Sa pagkakataong ito, isinama ni Ping si Liu Xin sa pag-asang makatatanggap siya ng kompensasyon dahil si Chu Xiong ay napatay ni Liu Xin. Sa kasamaang palad, sinabi ng isang opisyal na nagngangalang Wu Xiao na walang kompensasyong maibibigay. Malinaw ang mga patakaran, nais ng pamahalaan na mahuli ng buhay ang mga kriminal upang mapatawan sila ng nararapat na parusa sa kanilang mga krimen. Plano pang ang palayain ni Wu Xiao si Liu Xin kahit na napatay nito si Chu Xiong, dahil ayon sa batas, sino mang pumatay sa isang mataas na prioridad na kriminal ay hindi makukulong. Dumating naman ang isang opisyal na nagngangalang Zhang, na nakatataas kay Wu Xiao. Hindi sang-ayon si Zhang sa ganoong kaluwagan, naniniwala siyang ang pagpatay ay nananatiling pagpatay, at iginiit na dapat imbestigahan muna si Liu Xin bago desisyonin ang kanyang kaparusahan. Sa sandaling iyon, kitang-kita ang takot kay Liu Xin nang harapin siya ni Zhang, at nakiusap siya kay Pei Xing na patayin na lang siya kaysa mabilanggo at pahirapan. Kalaunan, inalok ni Zhang si Pei Xing ng kaunting pabuya para sa kanyang pagsisikap na dalhin si Liu Xin, kahit na hindi niya nahuli ng buhay ang kriminal. Tinanggap ni Pei Xing ang pera at nanood habang dinadala si Liu Xin palayo. Pagkatapos noon, nagpatuloy sa kanyang paglalakbay si Pei Xing, ngunit habang nasa isang lugar na siya, napansin niyang may mga gwardya mula sa isang opisyal ng ministeryo na tinatahak ang daan na dapat sana'y dadaanan niya. Agad na umiwas si Pei Xing, na para bang sinadya niyang hindi sila masabayan. Ang mga gwardyang iyon ay tila pinipilit alisin ang isang batang babae na umiiyak sa gitna ng daan. Bumaba mula sa kanyang karwahe si Guo Xiang, isang opisyal ng ministeryo, at sinigawan ang bata, inuutusang umalis sa daan. Pumunta naman si Pei Xing sa isang pasugalan upang uminom at subukan ang kanyang kapalaran gamit ang pera na ibinigay ni Zhang. Alam niyang hindi siya magaling sa sugal, ngunit inisip din niyang malas ang presensya ng isang batang lalaki sa loob, dahil matagal na siyang may pagkamuhi sa mga bata. Ilang sandali pa, sapilitang pinalayas si Pei Xing mula sa pasugalan matapos matalo ang lahat ng kanyang pera.
Sa labas, napansin niya ang parehong batang lalaki na inaapi ng mga matatanda na sinusubukang kunin ang perang pinaghirapan ng bata. Si Pei Xing, na bahagyang lasing, ay sinadyang bumangga sa mga lalaki upang palihim na makuha ang pera ng bata, kahit pinagsusuntok siya sa proseso. Maya-maya lang ay dumating ang mga gwardya ni Guo Xiang at sinimulang bugbugin ang mga siga hanggang sila ay mawalan ng malay. Lumalabas na ang mga gwardyang ito ay dati ring mga kasamahan ni Pei Xing noong sila'y nagsilbi bilang mga sundalo ng hari. Pagkatapos nilang umalis sa hukbo, pinili ng 4 na dating kasamahan ni Pei Xing na maging personal na gwardya ni Guo Xiang, habang si Pei Xing naman ay namuhay bilang isang hitman at bounty hunter. Isa sa mga dating kasamahan ni Pei Xing na si Wo Lan ay inutusan ang kanyang kasama na bigyan ng pera si Pei Xing para may pambili siya ng pagkain. Sinabi rin ni Wo Lan kay Pei Xing na magkita sila sa pamayanan ng Bai sa bundok ng Buzi. Ngunit nang siya ay bumalik na sa Katinoan, ginastos ni Pei Xing ang pera sa alak at sugal hanggang sa maubos ito at siya'y mawalan ng pera. Samantala, sa kulungan, sinubukan ni Liu Xin na akitin ang isang gwardya gamit ang kanyang alindog upang makuha ang susi na dala nito. Habang malapit nang magtagumpay si Liu Xin, dumating si Wo Lan at ang kanyang mga kasama at sapilitang kinuha si Liu Xin mula sa kanyang selda. Nang masaksihan ito, si Zhang, isang opisyal sa rehiyon, ay yumuko lamang kay Wo Lan habang inilalabas nito si Liu Xin mula sa kulungan. Nang tanungin ni Hu Xiao kung anong autoridad ang meron sila para palayain si Liu Xin, pinayuhan siya ni Zhang na huwag makialam dahil mas mataas ang katayuan ng mga ito kaysa sa batas na alam niya. Kinabukasan, nagising si Pei Xing at natagpuan ang sarili sa bahay ni Ying, isang babaeng manggagamot na kilala niya. Ipinaliwanag ni Ying na inutusan niya ang isang pulubi upang dalhin siya sa bahay nito habang siya'y natutulog dahil ayaw niyang mamatay si Pei Xing sa lansangan. Nang maglaon, sinuri ni Ying ang kalagayan ni Pei Xing matapos ang kanyang trabaho bilang isang bounty hunter. Sinabi ni Pei Xing na mali ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Ying, hindi ninakaw ni Chu Xiong ang isang alahas kundi dinukot ang isang babae. Naubos na rin ang kanyang pera sa sugal kaya hindi na kailangang alalahanin ni Ying ang kanyang utang. Umalis si Pei Xing upang makipagkita kay Zhang na may panibagong trabaho para sa kanya. Sa pagkakataong ito, inatasan siyang hulihin ng isang mag-asawang kilala hindi lang sa pagnanakaw kundi pati sa pagpatay at human trafficking. Ayon sa impormasyong nakuha niya, nagtatago ang mag-asawa sa isang abandonadong pabrika ng bato sa gilid ng lungsod. Pagdating ni Pei Xing, natakot ang mag-asawa at sinabing mga hayop lang ang kanilang ninakaw at hindi sila karapat-dapat padalhan ng isang hitman. Biglang may tumamang palaso sa babae sa loob ng silid. May iba pang mga mamamatay tao na ipinadala sa lugar, kabilang ang ghost lady na si Lian Ru, Mu Men at Jing Jing. Gayunpaman, hindi ang magkasintahan ang kanilang pakay kundi si Pei Xing, na ngayon ay isa ng takas ng gobyerno. Sa kabila ng matinding labanan, nakatakas si Pei Xing at napatay ang isa sa mga mamamatay tao. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Pei Xing sa lungsod upang harapin ang tanggapan ng gobyerno at itanong kung bakit siya naging takas. Ngunit bago pa siya makarating, lumitaw ang 2 pang mamamatay tao. Muling nagkaroon ng matinding labanan, ngunit sa pagkakataong ito, nanalo si Pei Xing at madaling natalo ang mga kalaban. Samantala, si Zhang ay nasa isang bahay aliwan nang may kumatok ng mariin sa pintuan. Pagbukas ni Zhang, biglang pumasok si Pei Xing at nagtanong kung bakit siya idineklarang takas, gayong nagkita sila kanina at walang nabanggit si Zhang tungkol dito. Dahil sa takot, inamin ni Zhang na ang utos na hulihin si Pei Xing ay galing mismo sa kanyang nakatataas. Dagdag pa niya, bilang isang opisyal sa rehiyon, wala siyang kapangyarihang kwestiyonin ang utos. Ipinaliwanag din niyang maaaring may kinalaman ito sa babaeng dinala ni Pei Xing dati. May mga bulong-bulungan na ang sinumang makisangkot sa babaeng iyon ay papatawan ng parusang kamatayan. Nang marinig ito, lalong naging interesado si Pei Xing tungkol kay Liu Xin at nagpa siyang alamin pa ang kanyang kwento. Kinagabihan, habang pauwi si Pei Xing, nilapitan siya ni Hu Xiao at nag-alok ng mahalagang impormasyon. Ibinahagi ni Hu Xiao na ibinalik si Liu Xin sa kulungan matapos umalis si Pei Xing sa tanggapan ng gobyerno. Hindi nagtagal, dumating ang mga gwardya na ipinadala ng isang makapangyarihang opisyal mula sa ministeryo na si Guo Xiang at sapilitang kinuha si Liu Xin mula sa kanyang selda. Hindi alam ni Hu Xiao ang marami tungkol kay Guo Xiang, maliban sa siya ay isang iginagalang at kinatatakutang opisyal.
Kamakailan, kumuha si Guoxiang ng mga lokal na manggagawa upang pumutol ng mga punong kahoy sa buong rehiyon at gumawa ng isang napakataas na estruktura sa bundok ng Buzi. Ngunit nanatiling misteryo kung para saan ito. Samantala, nasa isang high security na bilangguan si Guoxiang kung saan niya ikinulong si Liu Xin, pinahirapan upang pilitin siyang magsalita. Nangako si Guoxiang ng di mabilang na yaman kapalit ng kanyang pakikipagtulungan. Gayunman, nanatiling matatag si Liu Xin at sinabing kahit siya ay papatayin, hinding-hindi niya isisiwalat ang kanyang lihim. Nauunawaan ang kanyang katigasan, malinaw na sinabi ni Guoxiang na hindi niya ito palalayain. Kinabukasan, dumating si Pei Xing sa lugar ni Guoxiang sa Buzi Mountain bilang tugon sa imbitasyon ni Wolan, na labis ang tuwa na sa wakas ay tinanggap na ni Pei Xing ang kanyang alok. Ibinahagi ni Wolan kay Pei Xing na siya at ang kanyang mga kasamahan ay namumuhay ng mas maginhawa bilang personal na mga gwardya ni Guoxiang. Dinala naman siya ni Wolan sa isang silid upang ipakilala kay Guoxiang. Sa loob, pinanood ni Guoxiang ang dalawang lalaking naglalaban ng brutal sa kanyang utos, isang laban na kamatayan kung saan ang matatalo ay ipapakain sa mga lobo. Alam ni Guoxiang ang nakaraan ni Pei Xing bilang tapat na sundalo na tumulong sa pagsugpo ng mga rebelyon kasama sina Wolan at iba pa. Humanga si Guoxiang sa kanyang serbisyo at ipinahayag ang kagustuhang makuha siya bilang kanyang gwardya, nangangako na ibibigay niya ang lahat. Subalit ang tunay na dahilan ni Pei Xing sa pagpunta ay para makipagnegosasyon. Alam niyang hinahanap ni Guoxiang ang anak na lalaki ni Liu Xin na isinilang ilang taon na ang nakalilipas. Nag-alok si Pei Xing na hanapin ang sanggol kapalit ng pagtanggal ng kanyang pangalan sa listahan ng mga pinaghahanap. Nagulat si Guoxiang nang malaman niyang alam iyon ni Pei Xing. Isiniwalat ni Guoxiang na ang bata ay anak ng punong ministro, na matagal nang nagnanais ng anak sa kanyang katandaan. Ngunit hindi inaasahan, iniwan ni Liu Xin, ina ng bata, ang bahay kasama ang sanggol na wala pa sa isang buwang gulang dahil sa mga alitan sa pamilya. Itinuturing naman ng pamilya ng punong ministro ang bata bilang isang kahihiyan. Nauunawaan ang sitwasyon, nangako si Pei Xing na ihahatid ang bata kay Guoxiang sa loob ng 10 araw. Sinabi pa niya na kung mabigo siya, pwede siyang patayin ni Guoxiang at ipapakain sa mga lobo. Ngunit kung magtagumpay siya, kailangang alisin ni Guoxiang ang patong sa kanyang ulo. Matapos sabihin ang kanyang mga kondisyon, umalis si Pei Xing upang simulan ang paghahanap sa sanggol. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating sina Lian Ru at Mo Men na naglalayong patayin si Pei Xing bilang paghihiganti para sa kanilang namatay na kaibigan, ngunit agad silang pinigilan ni Wolan, na ipinaliwanag na pansamantalang itinigil ang pagpatay kay Pei Xing. Nagulat at nagtatanong sa autoridad ni Wolan, nagatubili sila at tumangging sumunod sa kanya. Hinugot nila ang kanilang mga sandata, handang makipaglaban kay Wolan. Samantala, pumunta si Pei Xing sa tahanan ni Ying upang ibahagi ang mga natutunan niya tungkol kay Liu Xin. Ang mga haka-haka ni Pei Xing tungkol sa kinaroroonan ng bata ay nabuo lamang, ngunit nang nakiusap si Liu Xin sa kanya, nakita niya sa mga mata nito ang isang matinding determinasyon na protektahan ang isang bagay o isang tao na mahalaga sa kanya, kahit na magdusa ang kanyang buhay. Kaya't hiniling ni Pei Xing kay Ying na tulungan siyang mangalap ng impormasyon tungkol sa anak ni Liu Xin. Mabilis na hinanap ni Ying ang tulong ng mga lokal na pulubi upang subukang matunten ang sinumang konektado kay Liu Xin, kasama na ang bagong impormasyon tungkol sa bata. Nakipagkita si Pei Xing sa isang batang babae na nagdala sa kanya sa bahay ni Ji Yi, isang ginang na may katangkarang gulang na iniiwan ni Liu Xin upang alagaan ang kanyang batang anak. Ipinaliwanag ni Ji Yi na iniwan ni Liu Xin ang bata sa kanyang pangangalaga at tanging isang salamin lamang ang iniwan ni Liu Xin. Nangako si Liu Xin na babalik siya agad, ngunit hindi na siya bumalik upang kunin ang kanyang anak. Nagpasalamat si Ji Yi sa pagdating ni Pei Xing at inamin niyang nahirapan siyang alagaan ang bata dahil mayroon na siyang 3 sariling anak. Dahil hindi binanggit ni Liu Xin ang pangalan ng bata, tinawag na lamang niya itong Xiaobao. Sa kanyang paglalakbay patungo sa lugar ni Guoxiang, nahirapan si Pei Xing na alagaan si Xiaobao, lalo na't hindi siya mahilig sa mga bata. Subalit sa paglipas ng panahon, napansin ni Pei Xing na tila nakakatulong si Xiaobao upang makatulog siya ng maayos. Sa loob ng mga taon, nagkaroon si Pei Xing ng mga bangungot mula sa nakaraan na pumipigil sa kanyang maayos na tulog. Di nagtagal, nilapitan si Pei Xing ng isang lalaking kilala bilang isang bihasang tracker, na nagabot sa kanya ng isang liham mula kay Wu Xiao.
Sa liham, ibinunyag ni Wu Xiao na si Guo Xiang ay hindi lehitimong anak ng punong ministro na si Li Chongji at siya ang responsable sa mga maruruming gawain ng ministeryo. Dahil matanda na si Li Chongji at hindi siya mabigyan ng anak ng kanyang asawa, sinadya niyang makipagbakbakan kay Li Yuzin upang magkaroon siya ng anak na ayon sa hula ay magdadala ng malaking kaligayahan at kayamanan sa kanya. Natuwa si Li Chongji sa hula na ito, ngunit ang kanyang pinalawak na pamilya, na hindi pabor sa relasyon nila ni Li Yuzin mula pa noong simula, kaya nagpa siya ang pamilya ni Li Chongji na patayin ang kanyang anak. Tumakas si Li Yuzin mula sa kabisera kasama ang kanyang anak. Samantala, ginamit ni Guo Xiang ang kanyang kapangyarihan upang hanapin si Li Yuzin at ang kanyang anak sa ilalim ng pangako ng pagtupad sa utos ng punong ministro na hanapin ang kanyang tagapagmana. Sa realidad, layunin ni Guo Xiang na pumalit sa posisyon ng kanyang ama at nagplano na isakripisyo ang anak ni Li Yuzin sa isang ritual ng buong buwan, bilang isang tagasunod ng madilim na mahika mula sa mga kanlurang rehiyon. Sa ika-10 araw, sa wakas ay dumating si Pei Xing sa bahay ni Guo Xiang upang ibigay ang sanggol na lalaki. Sa kabila ng kwento ni Wu Xiao, tila walang pakialam si Pei Xing, nakatuon lamang sa pagpapalaya ng kanyang sarili upang magpatuloy sa kanyang buhay bilang isang bounty hunter. Ngunit nagsimula siyang mag-alinlangan, lalo na nang kumilos ng kakaiba ang kanyang kabayo, parang tumanggi itong dalhin ang bata kay Guo Xiang. Kahit na sinubukan ni Pei Xing na umalis, tumanggi ang kabayo na sumunod sa kanya. Sa huli, iniwan ni Pei Xing ang plano niyang ibigay si Xiao Bao kay Guo Xiang at dinala ang bata sa bahay ni Ying. Nagtataka si Ying sa desisyon ni Pei Xing na dalhin ang bata sa kanya at tinanong ang kanyang mga dahilan sa pagprotekta kay Xiao Bao, dahil alam niyang hindi ito mahilig sa mga bata. Sumagot si Pei Xing na nais niyang makita si Xiao Bao na lumaki at nagpasya siyang manatiling buhay upang protektahan siya. Nang marinig ito, pinayagan ni Ying si Pei Xing na alagaan si Xiao Bao, dahil alam niyang sa kabila ng lahat, may mabuting puso si Pei Xing at tunay na nagmamalasakit sa mga bata. Samantala, hindi maiwasan ni Pei Xing na balikan ang isang masakit na alaala mula sa kanyang nakaraan nang pinilit siyang patayin ang 2 bata sa harap ng kanilang ina, dahil ang kanilang ama ay itinuring na isang traidor ng hari. Si Pei Xing ay ayaw patayin sila noon, ngunit sa pang-uudyok ni Wolan, napilitan siyang itama ang kanyang espada. Nakita ng ina ang insidenteng ito at nabigla, kaya't pinili niyang isuko ang kanyang buhay sa talim ng espada ni Pei Xing. Sa kasalukuyan, determinado si Pei Xing na huwag ulitin ang mga pagkakamali ng kanyang nakaraan at nagpasya siyang iligtas si Li Yuzin. Bago umalis, sinabi niya kay Ying na humanap ng ligtas na lugar para kay Xiao Bao kung hindi siya makabalik kinabukasan. Sa madaling salita, dumating si Pei Xing sa lugar na pinaniniwala ang pinagtataguan ni Guo Xiang kay Li Yuzin. Si Wu Xiao naman ay nagnais ding iligtas si Li Yuzin, kahit na hindi siya kasing bihasa sa pakikipaglaban tulad ni Pei Xing. Nagplano pa si Wu Xiao na i-report ang mga krimen ni Guo Xiang sa gobyerno, alam niyang maaari nitong ikompromiso ang kanyang posisyon. Si Wu Xiao, na nakapag-scout na sa lugar, ay napansin ng isang kakaibang bagay, walang kahit isang gwardya sa paligid, kahit na karaniwan ay maraming gwardya si Guo Xiang sa lugar na iyon. Dahil dito, pinayuhan ni Wu Xiao si Pei Xing na mag-ingat habang siya ay pumasok habang siya naman ay nagbabantay sa labas. Sa loob, nakaramdam din si Pei Xing na may kakaibang nangyayari, dahil wala siyang makita ni isa mang gwardya. Para bang inabandona ang lugar. Lumalabas, nalaman na pala ni Wolan ang plano ni Pei Xing na iligtas si Li Yuzin at iniutos niyang magtago ang mga gwardya. Kasabay nito, hinarap ni Wolan si Wu Xiao, na nagbabantay sa labas. Habang papalaling si Pei Xing, nakatagpo siya ng isang kilalang mamamatay tao, ang white hair killer na si Dong Hai, na matagal nang naghihintay ng pagkakataon na makaharap si Pei Xing. Nararamdaman ni Pei Xing ang karangalan, na napagtanto niyang si Dong Hai, ang namungunang mamamatay tao, ay pumunta roon upang tapusin siya. Dahil dito, naganap ang isang matinding laban sa pagitan ng 2 pinakamagaling na mamamatay tao. Matapos ang isang matinding labanan, tinalo ni Pei Xing si Dong Hai. Sa kanyang huling sandali, tinanong ni Dong Hai si Pei Xing kung bakit siya ganoon kadeterminado na ipagsapalaran ang kanyang buhay para protektahan ang batang walang kahulugan sa kanya. Nagtataka si Dong Hai sa mga kilos ni Pei Xing, na tila hindi tumutugma sa jackal na kilala niya. Naiinggit din si Dong Hai kay Pei Xing sa kanyang kalayaan, kung paanong namumuhay siya nang walang takot sa kamatayan na maaaring dumating sa kanya anumang oras. Di nagtagal, natagpuan ni Pei Xing si Li Yuzin, na nasa mahinang kalagayan.
Niyakap siya ni Pei Xing at ipinakita sa kanya ang salamin na pag-aari ng kanyang anak, sinabing ligtas ang kanyang anak. Nakaramdam si Liu Xin ng labis na ginhawa at kaligayahan nang marinig ito, nalaman niyang bago siya mamatay, mayroong isang tao na handang mag-alaga sa kanyang anak. Nang bumalik si Pei Xing sa bahay ni Ying, naging mapanuri siya sa madilim at tahimik na paligid. Sa loob, natagpuan niya ang putol na ulo ni Wu Xiao sa mesa. Nang mapagtanto niyang nandoon si Wolan, nalaman niyang ipinagkanulo siya ni Ying nang ibunyag nito ang lokasyon ng bata kay Wolan. Di nagtagal, inatake sila ni Wolan at ng kanyang mga kasamahan, at nagawa nilang ma-corner si Pei Xing. Inutusan ni Wolan ang isa sa kanyang mga kaalyado, si Wei, na patayin si Pei Xing, pero tumanggi si Wei, hindi niya kayang patayin si Pei Xing sa kanyang walang kalaban-laban na kalagayan. Dahil sa galit, pinatay ni Wolan si Wei dahil sa hindi pagsunod, na nagbigay kay Pei Xing ng pagkakataong makatakas. Sa bahay ni Guo Xiang, ipinaalam ni Zhang kay Wolan na magpapakalat siya ng balita na ikukulong si Wu Xiao at si Pei Xing bilang mga rebelde upang hindi magtanong ang mga tao tungkol sa kanilang pagkamatay. Si Wolan, gayunpaman, ay naging hindi mapagpasensya kay Zhang sa kanilang usapan, at iginiit na mag-focus na lamang sila sa paghahanda ng altar para sa nalalapit na ritual ni Guo Xiang. Matapos umalis sina Wolan at ang kanyang grupo, bumalik si Pei Xing upang harapin si Ying dahil sa kanyang pagtataksil. Dahil sa takot, ipinaliwanag ni Ying na napilitan siyang gawin iyon, ayaw niyang bumalik sa masakit na buhay na kanyang iniwan. Idinagdag pa niya na sana ay isinasaalang-alang ni Pei Xing ang tao na nagmamalasakit sa kanya, bago isugal ang kanyang buhay para sa iba. Napagtanto ni Pei Xing ang kanyang pagkakamali at inamin na bihira siyang nagpapakita ng pagpapahalaga kay Ying, na maraming beses na siyang tinulungan. Matapos ibalik ang katawan ni Wu Xiao, naghanda si Pei Xing na iligtas si Xiao Bao, na hawak ni Guo Xiang. Bago siya umalis, hinikayat siya ni Ying na mag-ingat, at nagbabala na si Wolan ay naging mas malakas mula nang makuha ang Celestial Sword ni Bai Qi, ang Diyos ng mga asasin. Hindi nagtagal, pumunta si Pei Xing sa kanyang lumang libingan upang kunin ang kanyang mga sandata mula sa kanyang mga araw bilang isang sundalo, determinadong iligtas si Xiao Bao at pabagsakin ang lahat ng sangkot sa mga kalupitang ito. Samantala, sa altar, nagpasalamat si Guo Xiang kay Wolan, na inamin na kung wala siya, hindi niya makakamtan ang lahat ng ito at makuha ang anak ni Liu Xin. Nangako si Guo Xiang kay Wolan ng mas mataas na posisyon kaysa dati, basta't sundin nito ang kanyang mga utos at tulungan siyang matupad ang kanyang mga ambisyon. Hindi nagtagal matapos dumating si Pei Xing sa altar upang iligtas si Xiao Bao mula sa sakripisyo, pinakiusapan siya ng kanyang mga dating kasama na sina Mei at Bo na itigil ang kanyang plano, binabalaan siya na tanging kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Bagamat ayaw nila siyang labanan bilang kalaban, hindi na nila kayang pigilan ang pakikialam ni Pei Xing sa mga gawain ng kanilang master. Nagkaroon ng matinding laban, kung saan pantay-pantay ang kakayahan ng tatlo. Ngunit kahit na sila ay dalawa, tinalo ni Pei Xing sina Mei at Bo. Inutusan niya silang umalis na iniisip pa rin silang mga matandang kaibigan at ayaw niyang kunin ang kanilang mga buhay. Ngunit bigla, isang sibat ang mabilis na tumama sa kanila, agad na pinatay sina Mei at Bo. Ang sibat ay inihagis ni Fang, isa sa kanilang mga kasama, na naiinis sa natitirang simpatsya ni Mei at Bo kay Pei Xing. Bagamat si Pei Xing ay kalaban na nila, muling nahulog si Pei Xing sa isang matinding laban at nakaramdam siya ng kaunting pagkatalo. Kasabay nito, nagsimula ang ritual, at inihanda ng isang shaman ang sakripisyo kay Xiao Bao. Nang makita ito, mabilis na pinatay ni Pei Xing si Fang at tumakbo patungo sa altar kung saan pinatay niya agad ang shaman upang iligtas ang buhay ni Xiao Bao. Nang ligtas na si Xiao Bao, muling hinarap ni Pei Xing si Fang sa isang walang tigil na atake. Tinalo niya si Fang, na kalaunan ay lumuhod at humingi ng awa. Ngunit sa pag-alala sa kanyang mga namatay na kaibigan, tumanggi si Pei Xing na patawarin si Fang at pinatay siya. Ilang sandali pa, napilitan si Wolan na personal na humarap upang tapusin ang pakikialam ni Pei Xing, na nagwasak sa altar at kumitil sa buhay ng mga kasama niya. Nahulog sa pakikibaka si Pei Xing laban kay Wolan, habang ang makapangyarihang Celestial Sword na hawak ni Wolan ay tinalo ang sariling sandata ni Pei Xing. Ngunit tumanggi siyang sumuko, ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang kontrahin si Wolan. Gamit ang mga baga, nabulag ni Pei Xing si Wolan gamit ang mga spark pansamantalang tumigil siya.
Nang makuha ang pagkakataon, inilabas ni Pei Xing ang kanyang pinakamalupit na galaw, pinatay si Wu Lan habang ang mga natirang gwardya, na nasaksihan ang kanyang lakas, ay pinili ng tumakas kaysa makipaglaban sa kanya. Kinabukasan, natagpuan ni Guo Xiang si Xiao Bao na buhay, kasama si Pei Xing na dumating upang maghihiganti sa pagkamatay ni Liu Xin. Inatake ni Pei Xing si Guo Xiang nang walang awa, pinaparamdam ang parusa sa lahat ng ginawa niya kay Liu Xin. Gayunpaman, pinatawad ni Pei Xing ang buhay ni Guo Xiang, nais niyang magdusi ito sa kawalan ng magawa sa buong buhay niya. Galit ngunit walang magawa, hindi kayang pigilan ni Guo Xiang si Pei Xing, dahil pati ang mga gwardya nito ay natatakot kay Pei Xing. Bago umalis kasama si Xiao Bao, binalaan siya ni Guo Xiang na mag-ingat, ipinangako na mula ngayon, ang bawat asasin sa buong mundo ay hahabulin siya at hindi titigil hanggat hindi nakuha ang ulo ni Pei Xing. Bago magtapos ang pelikula, nakatayo sina Pei Xing at Xiao Bao sa isang kanto. Ang isang landas ay patungo sa kabisera at kayamanan, isang mas maliwanag na hinaharap para sa kanya, habang ang isa naman, sa kanan, ay patungo sa mundo ng martial arts na puno ng mga balakid, nangangako na magiging mas malakas siya. Sa isang mid-credit scene, isang naglalakbay na tao ang makikita na kumakain sa isang tindahan sa tabi ng daan. Tumanggap ang lalaki ng isang wanted poster na may pangalang Pei Xing, at nang ibunyag ng kamera ang kanyang mukha, lumalabas na siya ang legendary blind assassin na si Xiao Miao. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.